magandang hapon po sa ating lahat. No? Ngayon i-discuss po natin magkano ba yung nagagastos ko na Quail Layex Avimax ng Pilmeco sa isang buwan. Actually po, ang nagagastos ko po sa isang buwan, 1 month and 1 week sa 125 heads or why 100 heads na Quail Layers po natin ay isang sako. And that is 1,600 pesos po. Alright? 1,600 pesos sa 100 heads na RTL, na layers ng pugo, no? So sa loob ng 3 araw is nakakabenta tayo ng worth 500 pesos ng quail eggs. Yes po, no? So balit 12 days lang ng pagbebenta po ng itlog nila ay bawing bawi na po natin yung pang isang buwan po nilang Avimax ng Pilmeco, no? 12 days po. So yung natitirang 18 days, tama ba ako? Oo, 18 days na iitlog nila at maibebenta po natin is kita na po natin yun. Yes po, kita na. Kasi 1 month and 1 week tumatagal po ang isang sako sa 100 heads, no? Na layers po natin. So ganun po kalakas, no? Ganun po kalakas ang kita sa itlog ng pugo. Lalo po ngayon magpapasukan, ba maging 250 isa na po ang itlog ng pugo. At sabi ko nga, hindi naka-fix ang ating price sa yard po natin. Nagbabase rin po tayo sa market price na sinasabi po, no? Kaya huwag kayo mabibigla kung bigla nagbabago po yung presyo natin. No, sabi ko nga, depende po yan sa demand and supply plus sa production cost, no, and everything. Yan po nagde-decide po ng presyo po ng itlog ng pugo, no? Itlog ng pugo. And kaysa product, no? At nakakatuwa lang po, no? Tinansya ko kasi sa loob ng 3 days may 500 pesos tayo, no? So sa loob ng 9 days may 1.5 na tayo. O, di ba? So yung ika 10 to 11 days na itlog nila is nabawi na po natin yung pinambili natin ng Avimax, which is 1,600 pesos. At ito po, tumatagal po sa kanila itong isang sako ng ganito na Avimax ng 1 month and 1 week. So 100 na layers po natin. So yung 18 days na quail egg collection po natin is kita na po natin yun, no? So sa 18 days na collection natin na itlog is kita na natin. At nag-a-average po ang ating tawag rito, collection ng itlog sa 90 eggs. 90 quail eggs per day. O tara, compute natin to para makita nyo. Ayan. Ay, mali. Okay. So 90 eggs ang ating collection araw-araw times yung natitirang 18 days. 1,620. Ayan, no? 1,620. No? Na itlog ng pugo ang nakokolekta ko sa 18 days. I-times po natin yan sa 2. Dahil 2 pesos isa. Times 2. 3,240. Sa 100 heads lang po yan, ha? 100 heads lang yan. Paano kung nasa 500 eggs a day na tayo? Di ba? Oh, ganyan po yun, no? Ganyan ang pag-compute po niyan. So may kikitain tayo. Kahit sabi mong 100 lang yan, may kikitain at kikitain tayo. Basta't wag nyo lang pong ginagalaw. Ayan po, no? Ang isang diskarte ko kung bakit nakaipon tayo ng para sa mga pugo at manok natin ng patuka, vitamins. Ayan, ang dami. Puno lahat tong patukaan nila. Sakita na po ng ating pugo yan. Nadamay na pati mga manok. Ito rin, no? Sulfar QR, Premoxil, Egg 1000, Vitamin Pro, ito dextrose powder, ito mga to po, no? Pexan XP, Pamurga. Lahat po yan ay nanggaling na po sa kita natin sa ating livestock farming, no?
So, ang umiikot na lang po dito is pagbili ng feeds, then magbebenta ng itlog. Napaka-smooth na po. Pag kailangan natin ng gamot, andyan dyan ang gamot. Vitamins, andyan dyan ang vitamins. Kaya smooth na po. Ito yung gusto kong maranasan or maramdaman, no? Na pumapasok na lang pumapasok yung pera, no? So, sa 100 heads lang po yun, ha? No? 10 to 11 days ng egg collection natin, pag binenta natin, bawi na agad natin yung isang sako niyan. Yes po, bawi na natin. So, yung 18 days ay kita na po natin sa 100 heads. Now, paano kung nakapagparami pa ako? Ayan. Eto, ang susi. No? Para mas mapalaki natin yung kikitain natin. Eto po, no? Itong mga lalaki natin dito, no? So, siguro gagawin kong 1:5 para mabilisan tayo makapag-load sa incubator, no? 1:5 para talagang solid. Bahala na kung may 15 to 20% na hindi fertile, okay na yun, okay na yun, okay na yun, no? Ang mahalaga po sa akin is makapag-produce tayo ng at least 1,000, no? 1,000 na breeding stocks at saka layers natin, no? Yun po ang ating plano, no? Yun po ang plano natin. So, ang unahin ko pupunuin, syempre, breeding stocks natin, no? Dito. Yan, 25-25. Pati dun, lalamanan na natin yan ng breeders para makapagbenta rin tayo ng mga fertile eggs. Ayan, no? So, kapag may umorder ng 400, 500, 600 na fertile eggs, may maibibigay tayo. And, fertile eggs po is 5 pesos each sa atin, no? So, times 5. Times 5 po, no? Kayo na lang magpapapisa, no? Kayo na lang magpapapisa. Pero, yun, unahin natin ang mga breeding stocks natin. Then layer stocks dyan sa growing pen 1, 2, 3, 4, no? Ay, ang sarap po. Ang sarap kapag tayo po ay makakapagparami na. Lalaki na po yung kikitain natin araw-araw, no? Syempre, lalaki rin yung production cost, vitamins, gamot kung sakali, at saka feeds. Pero lalaki kita natin. Ganon din po yun. Ano lang pinagkaiba nun? Sa kakaunti ang alaga sa maraming alaga, yung effort, yung pagod, yung pag-maintain, yun po yung mahirap, no? Lalo tayo iisa natin dito. Kaya perfect po itong quail farming business po sa akin bilang isang empleyado, tapos iisang kumikilos dito. Kasi yung mga pugo maliliit, no? Therefore, konti kinakain at counting space lang ang kailangan natin para makapag-alaga ng marami. So, yun lang po. God bless po sa ating lahat. Peace!